Si John Paul Miller ay muling humarap sa korte ngayong linggo para sagutin ang mga kasong kriminal na maaaring magresulta sa mahabang pagkakakulong. Nalaman pa namin ang iba pang detalye ng investigasyon at di umano'y natagpuan sa kanyang bahay. Kung magkakaroon pa ng karagdagang kaso at ano ang susunod na mangyayari sa kasong ito, kabilang na kung siya ba ay palalayain. Libreng paglilitis? Maligayang pagdating sa sidebar na inihahatid ng Law and Crime. Ako si Jesse Weber. Kung mahilig kang gumawa ng content at nagpo-post sa social media, naisip mo na ba paano namin agad na ibabahagi ang maraming clips mula sa mga kwentong ito? Gamit namin ang Opus Flip, isang all-in-one AI editor na nagpapadali sa pag-edit at pag-upload ng video sa anumang platform. Nag-generate ang Opus Clip ng B-roll, nire-reframe ang footage at nililinis ang audio. Madaling gamitin. Punta sa Opus Pro/sidebar, mag-sign up, mag-upload at sa ilang minuto may handa ka nang na-edit na clips para sa TikTok Shorts o Reels. Ang Opus Clip ay one-stop shop kung saan agad kang mabibigyan ng viral na updates ng aming mga producer tungkol sa korte. Makapangyarihang tool ito para magbahagi ng ideya at mag-edit. Bisitahin ang Opus Pro/sidebar para sa libreng isalinggo at 50% diskwento. Sige, pag-usapan natin si John Paul Miller. Bumalik siya sa balita at opisyal nang nag-plea sa mga kasong federal laban sa kanya. May iba pang legal na kaganapan sa kasong ito na tatalakayin natin. Tandaan nyo, ang tinutukoy natin ay yung pastor mula South Carolina. Halos 2 taon matapos ang hindi inaasahang pagkamatay ng kanyang asawa, si Micah Miller na naging laman ng mga balita, siya ay kinasuhan ng cyberstalking at pagbibigay ng maling pahayag. Mga federal na kaso ito binasa mo sa indictment. Inaakusahan na mula Nobyembre 16, 2022 hanggang Abril 27, 2024 namatay si Micah sa sarili niyang kamay. Sa North Carolina, di umano'y nagpadala siya ng mga mapanirang mensahe kay biktima, isa kaya malamang na si Micah ang nagpost ng hubad na larawan niya online. Nilagyan ng tracking device at minanmanan ang kanyang kotse, sinira ito, at ginulo ang kanyang pinansyal at araw-araw na buhay para manakot, mangharas, manakit o pumatay. Yan ang unang kaso. Ayon sa sakdal, noong Oktubre 17, 2024 di umano'y nagsinungaling si Miller sa mga federal na investigador tungkol sa dalas ng tawag niya sa biktima. Hindi raw siya sinabihan ng pulis na huwag kontakin ang babae at hindi rin daw niya sinira ang kotse nito. Iniulat na sinabi ni Miller sa mga autoridad na kumuha siya ng pribadong investigador. Isang pribadong investigador para bantayan si Micah, alam mo na, para masigurong hindi siya bibili ng baril dahil baka nag-aalala siya sa kaligtasan nito. Ayon sa mga piskal, kumuha siya ng pribadong investigador para alamin kung niloloko siya ni Micah. Sa tingin ko, ito ang pinakamainam na paraan para ibuod ang mga paratang mo. Ayon kay United States Attorney Brian Sterling, inilalarawan ng indictment ang ilang nakakabahalang paratang ng panliligalig. Ang kasal na dapat ay payapa at suportado naging bangungot para kay Micah. Tinawag ni Kevin Moore, hepe ng FBI sa Colombia, na mapagsamantala ang mga ginawa ni Miller. Dito nagsimula ang malaking balita. Ang tinatalakay natin ay ang lalaki na nahaharap sa 5 taon sa kulungan dahil sa cyberstalking at 2 taon para sa maling pahayag. Si John Paul Miller ay opisyal nang nagpasok ng plea na hindi siya nagkasala sa mga paratang. Nasa federal court siya nitong Lunes sa Florence, South Carolina para sa arraignment at opisyal na plea sa mga paratang. Pero may iba pang bagong kaganapan. Ipinawalang bisa niya ang karapatang sa mabilis na paglilitis, kaya dapat magsimula ang paglilitis sa loob ng 70 araw mula pagsampa ng kaso, pero maaaring isuko ng akusado ang karapatang ito. Yun ang nangyari dito. Narito ang waiver na nakasaad dito. Ipinaalam sa akin ng aking abogado ang aking mga karapatan sa ilalim ng Speedy Trial Act. Isusuko ko ang aking mga karapatan sa batas na iyon at itutuloy ang kaso ko sa susunod na termino ng korte. Ginagawa ko ang waiver na ito nang may buong pag-unawa sa aking mga karapatan na marinig ang usaping ito ayon sa mga hinihingi ng Speedy Trial Act. Ang waiver na ito ay ginagawa ko ng kusang loob. Walang pumilit, nagbanta o nang akit sa akin na pumirma sa waiver. Ginawa ko ito ng kusa at sariling kagustuhan. Bakit niya ginawa yon? Pag-uusapan din natin. Si Bond ay pinalaya sa 100,000 unsecured bond kaya nakalabas na siya ngayon. May ilang kondisyon. Bawal siyang lumabag sa batas at dapat magbigay ng DNA sample kung kailangan. Bawal siyang magmay-ari ng sandata, kailangang magtrabaho, isuko ang pasaporte, hindi umalis ng South Carolina, magsuot ng ankle monitor at huwag makipag-ugnayan sa mga saksi. Mahalaga ang huling bahagi dahil inakusahan siyang nagpadala ng nakakatakot na mensahe sa saksi na nakikipagtulungan sa FBI. At ang nakaka-interest dyan ay si Assistant Prosecutor L. Klein
na nagbabala sa korte na nagsagawa ng pagsisiyasat ang FBI sa bahay ni Miller. Natagpuan nila ang malaking safe na may pera, pilak, baseball card at iba pang gamit na may access di siya pati na ang pribadong eroplano. Sabi nila, flight risk siya kaya kailangan magsuot ng ankle monitor. Sabi ni Klein, mas magiging panatag ang pamilya ng biktima kung may location monitor na ngayon, ayon kay Nathan Williams, abogado ni Miller. Tingnan mo, Judge of the Peace, matagal nang nakatira si Judge of the Peace sa Myrtle Beach at halos buong buhay niya dito. Hindi siya flight risk at nagpunta naman sa korte matapos matanggap ang summons, kaya di na dapat bantayan. Hindi naniwala ang korte kaya kailangan niyang magsuot ng ankle monitor. Isa pang dapat tandaan sa mga pangyayari ngayon, pagkatapos ng arraignment nang tanungin ng media kung may dagdag kaso laban kay Miller, sinabi lang ni United States Attorney Brian Sterling na tuloy pa ang investigasyon. Sa pamamagitan nga pala, sinabi ni Prosecutor Klein na lubos na sumusuporta ang pamilya ni Micah sa investigasyong ito at sinabi niya, palagi kaming nakikipag-ugnayan sa pamilya ng biktima. Iginagalang namin sila habang pinagdadaanan ito dahil hindi kailanman nakakalimutan si Micah. Gusto naming makasama sila sa proseso at naniniwala akong matutuwa sila sa resulta ngayon. Ngayon, hindi na kailangang sabihin pa, maraming tao ang nakatutok sa mangyayari kay John Paul Miller sa kanyang kasong kriminal. Ibig kong sabihin, naiulat na ang silid ng korte para sa unang yugto ng prosesong ito ay napuno lang ng Micah Miller. Mga taga-suporta ay nakaube, may nagpapakawalang ube na lobo at may hawak na karatula. Sa katunayan, makakasama natin si Regina Ward, ang abogado ni Micah, sa ilang sandali na alam nating nandoon siya nung pagdinig sa korte at kukunin natin ang kanyang pananaw tungkol dito. Kailangan kong banggitin na ang mas nakakagulat dito, pinag-uusapan natin ang pastor mula sa dating Solid Rock Church sa Myrtle Beach na napasa ilalim sa matinding hinala. Maraming atensyon at teorya. Pagkatapos mamatay ni Micah, natatandaan mo bang nagbigay ng mensahe si John Paul sa kongregasyon? Nabanggit ko nakagugulat, sa tingin ko lahat ay nagulat dito. Tumawag ako kagabi ng 10 oras, pumanaw na ang aking asawa. Oo, siya mismo ang gumawa nito sa North Carolina. Alam niyo namang di maayos ang kanyang pag-iisip at kailangan niya ng gamot na mahirap makuha. Ganito niya ibinalita, natagpuan ang katawan ni Micah sa isang state park sa North Carolina, 2 araw matapos niyang bigyan si John Paul Miller ng mga papeles ng diborsyo habang may proseso ng paghihiwalay. Pagkarinig ng balita ng pagkamatay niya, agad kumalat ang tsismis na posibleng sangkot si Miller sa pagkamatay ni Micah. Walang ebidensya na sumusuporta o nag-uugnay sa kanya sa nangyari at wala siya sa lugar nang mangyari ito. Kinumpirma ng medical examiner na si Micah ang bumaril sa sarili niya. Maraming akusasyon na naging mapang-abuso si Miller kay Micah, kabilang na ang mismong si Micah. Bago siya namatay, tumawag siya sa siyam na isang-isang at sinabing inatake siya ng asawa niya. Hindi, yun ang emergency. Hi, may tao dito na tingin ko ay nasa manic state at delikado sa mga kasama niya sa bahay, pati sa sarili at iba pa. Kailangan ko ng mas mabilis na pagkuha, hindi yung 72 oras na pwedeng simulan ng asawa dahil baka tumakas siya. Nagkaroon ng karahasan sa bahay. Hinawakan at itinulak niya ako sa harap ng libu-libong tao sa Disney World, pati ng pinakamatalik niyang kaibigan. Hinila niya ako kaya napunta ako sa ospital dahil sa matinding panic attack. Sinabi rin ni Micah sa pulis na siya ay tinatarget ni Miller at natatakot siya rito. Inakusahan niya si Miller na pinakikialaman ng kotse niya, nilalagyan ng tracking device at laging kinokontak siya. Hindi hinihingi, kaya maaaring sumalamin sa mga paratang sa federal na reklamo. Kaya may mga taong sumusubaybay dito na aktibong sumusuporta kay Micah matapos ang kanyang pagkamatay. Umaasa sila na magkakaroon ng pananagutan si Miller. Bagamat, para malinaw, mga paratang lang ito, hindi pa siya napatunayang nagkasala sa kahit ano. Pero parang sumabog na lahat ito para bigyan ka ng ideya, sumabog na talaga lahat ito. Sa isang harapan noong Nobyembre 2024 nang di umano'y nasangkot si Miller, sa isang umano'y alitan sa isang taga-suporta ni Micah Miller sa isang paradahan, dito raw niya tinapik ang bill ng sombrero ng babae. Kalaunan, inaresto si Miller at kinasuhan ng 3rd-degree assault at battery. Ngayon may konklusyon na sa unang hakbang ng kasong kriminal. Sige, kaya sa lahat ng yan, ibabalik ko dito sa sidebar. Regina Ward, siya ang abogado ni Micah Miller na kumatawan sa kanya noong proseso ng paghihiwalay nila ni John Paul Miller. Maraming salamat sa pagpunta, Regina. Talagang nakakatuwang makita ka ngayon. Una sa lahat, para sa lahat ng nakakaalam, nandoon ka kahapon sa korte para sa arraignment na ito. Ikaw ang nauuna, di ba?
Kumusta ang pakiramdam at atmosfera sa korte? Oo, nandun ako sa unahan. Palipat-lipat ako ng upuan hanggang makarating doon. Pagdating sa korte, maganda pero nakakatakot din. Ramdam mong seryoso ang lugar pag nandoon ka. Punong-puno ang korte, parang sardinas talaga ang siksikan. Sa huli, kinailangan nilang isara ang mga pinto at may ilang tao na hindi na pinapasok. Pero ganun talaga, puno ang lahat ng upuan at maraming taong nakaube doon. Karamihan ba ay taga-suporta ni Micah Miller? Bakit ube ang kulay? Bakit ito ang napili? Kasi ang kulay ube ay sumisimbolo sa laban kontra domestic violence. Doon ito iniuugnay. Sa kilusan laban dito. At meron bang nandoon na panig kay John Paul Miller? Ibig kong sabihin, bukod sa kanyang abogado, may iba pa bang nasa gallery na sumusuporta sa kanya? Tama, napansin naming mag-isa siyang pumasok sa korte, walang kasamang abogado. Nandun naman sila, nakita nila siya sa loob at syempre sabay silang pumasok sa courtroom. Pero halatang wala doon ang kasalukuyan niyang asawa. Wala siya doon at wala rin kaming nakita na kahit sino na nandoon para suportahan siya sa kahit anong paraan. Kumusta ang itsura niya? Ano ang ibig kong sabihin doon? Ibig kong sabihin, yung kilos niya, yung itsura niya. Alam mo, isa ito sa mga unang yugto ng isang federal na kasong kriminal. Seryoso nga, paano siya nagpakita sa'yo? Oo, nung pumasok siya, ginamit niya rin ang parehong pintuan na dinaanan namin. Hindi kami tiyak kung galing siya sa gilid ng korte o hindi. Dumaan siya sa pintuan at dumiretso sa gitna ng aisle papunta sa harap ng korte. Kasama ang kanyang mga abogado, nakayuko lang siya, hindi siya tumingin o nagkaroon ng eye contact sa kahit sino base sa nakita ko. Dumiretso siya kasama ang kanyang mga abogado sa mesa ng depensa. Umupo siya doon, may Biblia sa harap niya, kinuha niya ito at nagbukas ng ilang pahina, pumunta sa isang bahagi, sa tingin ko, at tila nagbabasa. Hindi ako sigurado kung naniniwala ako doon. Sa tingin ko, iniiwasan lang niyang tumingin sa paligid, pero gusto ko talagang gawin niya ito. Gusto kong makita at maramdaman niya ang lakas, kapangyarihan at presensya ng korte kung saan siya nakaupo noong oras na yon. May sinabi ba siya sa korte habang tumatagal ang pagharap niya? Tama, may ilang pagkakataon na pwede sana siyang magsalita kaya halimbawa, ang unang pagkakataon ay noong binasa ang mismong sakdal laban sa kanya. Sa korte, siya ay tinalikuran at mga abogado niya ang humarap para sa kanya. Nagkaroon din siya ng pagkakataon o karapatan na sagutin kung aaminin niya o hindi aaminin ang mga paratang laban sa kanya. Hindi niya yun sinabi dahil abogado niya ang nagsulat at nagsumite noon sa korte. Kaya, ang tanging pagkakataon lang na narinig namin siyang magsalita ay nung pinaalalahanan siya ng korte na alinsunod sa mga patakaran ng federal, may karapatan siya. Ayon sa Constitution, may karapatan tayong lahat sa mabilis na paglilitis pero mahigpit ito sa federal na korte. Nagtakda sila ng patakaran na dapat may paglilitis sa loob ng 70 araw. Sinabi rin ng hukom na kakakuha lang ng hurado para sa terminong ito. At ang susunod na termino ng korte ay sa Marso pa at malinaw na lampas na yon sa 70 araw. Nagkaroon ng 70 araw si Ginong Miller para igiit o isuko ang kanyang paglilitis. Pinili niyang isuko ito kaya tinanong siya ng korte ng mga particular na tanong tungkol dito. Tinitiyak na siya ay naipaalam tungkol sa kanyang mga karapatan na ginagawa niya ito ng malaya at kusang loob nang walang anumang banta o pamimilit. Kaya iyon lang ang tanging pagkakataon na narinig naming magsalita siya. Malinaw na ilang beses na itong nangyari. Ang mga akusado ay isinusuko ang karapatan sa mabilis na paglilitis. Ano kaya ang estratehikong dahilan niya dito? Ginusto niya ba talaga ito? May ilan na nagsasabi, pakinggan mo, persahin ang prosekusyon na agad maglitis, pero di ko iniisip na sapat ang ebidensya nila. Tapos may iba naman na nagsasabi, isusuko ko na lang, maghihintay ako. Pag-aaralan ko muna ang depensa, titingnan ko kung ano ang ebidensya. Bakit mo sa tingin niya isinuko ito? May ilang dahilan, sabi ng hukom na ngayong araw ay isinailalim na sa kustodya ang hurado kaya hindi iyon magiging makatuwiran. Pero sa totoo lang, Ang mahalaga, nagsampa kami ng motion na tinatawag na Brady Motion o Rule 5 para sa discovery. Malamang na isampa na ng abogado ng depensa iyon na humihiling sa taga-usig na ibigay lahat ng ebidensyang nakuha nila para ma-evaluate ng kanyang abogado ng depensa ang kaso ng gobyerno laban sa kanilang kliyente at mabigyan siya ng tamang payo. Kaya malinaw na may 30 araw ang opisina ng United States Attorney General para tumugon sa Brady Motion na yon. Kaya kailangan iyon, matalino para sa abogadong depensa na kunin ang impormasyong iyon para makita kung matibay ang kaso nila. paano naman ang Uncle Monitor? Alam ko na marami ng usapan tungkol doon, alam mo. Sabi ng kanyang abogadong depensa,
Hindi siya flight risk. Matagal na siyang bahagi ng komunidad na ito sa halos buong buhay niya. Lagi siyang nandyan kapag kailangan. Pero ayon sa mga autoridad, nakita nila sa bahay niya ang pera at pribadong eroplano. Binigyan siya ng ankle monitor. Ano masasabi mo doon? Oo naman, nakaupo rin ako sa gilid ng upuan ko tulad ng iba. Sinuri ng hukom ang lahat tungkol sa piyansa at kondisyon at sa huli ay pinayagan siyang magsuot ng ankle monitor. At kaya naman, ramdam mo talaga ang buntong hininga ng ginhawa sa loob ng korte. Malinaw na sumang-ayon ang hukom sa opisina ng United States Attorney General na kailangan siyang subaybayan na may posibilidad na maging banta siya sa lipunan sa ilang paraan. Dahil aktibo niyang hinanap ang mga address ng mga miyembro ng pamilya ni Mika, talagang hinanap din niya ang mga address ng mga posibleng saksi sa kaso. Nakakatakot talaga yon, kaya hindi siya papayagan ng hukom. Alam mo yon na basta-basta na lang siyang gumalaw ng walang pagmamanman. At alam mo, may narinig din akong ibang tao na nagsasabing ito raw ay poetic justice. Tama ba? Matagal na sinundan at tiniktikan ni Ginoong Myler si Mika, pero ngayon siya naman ang tinitiktikan ng gobyerno. Ano kaya ang pakiramdam nun? Sa totoo lang, karamihan ng mga sumusuporta doon, ano ang mga opinion nila tungkol sa nangyari sa korte habang pinapanood si Myler? Ibig kong sabihin, bakit sila nandoon? Ano ang inaasahan nila? Kasi may mga taong matagal nang sumusubaybay dito, talagang interesado sila. Gusto nilang makita kung ano ang kalalabasan nito. Nilinaw ko na, inosente pa rin siya hanggat walang patunay ng kasalanan. Paratang pa lang ito, pero karamihan ng nandoon, pati siguro nakausap mo, bakit sila nandoon? Ano ang hinahanap nila? Oo, tama, ilang bagay. Una, hustisya para kay Micah matapos malaman ang pinagdaanan niya kay Ginoong Myler. Minsan bilang tao naisip mong may mga nakakalusot sa ganitong pagtrato at hindi napaparusahan. Nagbibigay rin sila ng suporta at pagkilala sa kapwa na sa parehong sitwasyon. Ipinapakita rin nito ang kakulangan ng gobyerno sa pagprotekta sa mga biktima ng karahasan sa tahanan. Tandaan, uri ito ng pang-aabuso na may pamimilit at kontrol. Kinilala na ito ng pambansang pamahalaan pero hindi pa ng South Carolina kaya nagsusumikap kaming baguhin yon. Pero ang mga taga-suporta ron hindi lang nag-iisip at humihingi ng hustisya para kay Micah. Nagdadala rin ito ng hustisya sa iba sa parehong sitwasyon sa pamamagitan ng pagbibigay liwanag at paniniguradong may mananagot. Karaniwan nararamdaman ng mga biktima ng karahasan sa tahanan na madalas nakakalusot ang nananakit sa kanila. Nakakatuwang malaman na kinikilala at tinutugunan na ito ng sistema ng hustisya. Ginawang magandang halimbawa si Ginoong Miller. Ngayon, gaya ng nabanggit namin kanina, hindi siya umamin sa mga paratang. Sa pagkakaalam ko, siya ay kinakatawan ng isang abogadong nagngangalang Nathan Williams. May alam ka ba tungkol kay Nathan Williams? Hindi ko siya personal na kilala, wala akong naging interaction sa kanya at sa tingin ko ay nasa ibang lalawigan siya kaysa sa akin. Siyempre, hinanap ko siya at maganda ang credential niya. Sabi ko pa, hindi kumuha si Ginoong Miller ng murang abogado. Meron siyang mukhang mga napakahusay at professional na mga abogado na may maraming karanasan. Ano masasabi mo rito? Sabi ng autoridad, nakita nila lahat ng pera, pilak, ng baseball card sa safe ng bahay niya. Nakakaintriga talagang malaman kung ano ang nakita sa bahay niya ayon sa search warrant. Ano masasabi mo rito? Oo, hindi na ako nagulat kasi sinabi na ni Micah na may safe siya. Sinabi niyang may baril at iba pang gamit siya roon at alam niyang may pera si Micah sa safe. Dahil sa search warrant ng FBI at pagkakita sa safe, lalong pinatibay at binigyan ng kredibilidad ang testimonya ni Micah tungkol sa nilalaman nito. Kaya hindi talaga ako nagulat doon at nakakatuwang marinig na lahat ng aming pinaghinalaan ay totoo. Ay talagang natuklasan ng FBI. Para sa mga hindi alam ang koneksyon o pagkakasangkot mo sa investigasyong ito, itama mo ako kung mali. Naglabas ba ng subpoena ang mga feds para sa mga gamit mo? May masasabi ka ba tungkol doon? Oo, naglabas sila ng subpoena nung tag-init pero hindi ko pwedeng pag-usapan yon. Wala ring nakakaalam ng investigasyon noon. Nang matanggap ko yon, pinapili akong magpatotoo sa grand jury or isuko ang mga materyales. Bilang abogada, tungkulin naming protektahan ang confidential na impormasyon ng kliyente. At dahil dun sa subpoena, mari ko nang isuko yon at may pahintulot din mula sa pamilya na isuko yon. Lahat ng ibinigay sa akin ni Micah tulad ng litrato ng
tracker, police reports, text messages at journal entries ay nagpapatunay sa mga bagay na yon. Nakita ko lahat yon sa indictment. Parang sinundan lang nito ang mga ibinigay niya. Sinabi ko na dati, parang lahat ng paratang ni Micah ay katulad ng mga binanggit sa indictment at sa mga kasong laban sa kanya. Gusto kong tanungin tungkol sa pamilya ni Micah mamaya para malaman kung kumusta sila sa gitna ng lahat ng ito. Pero kailangan kitang tanungin tungkol sa isang nangyari. Narinig natin si United States Attorney Brian Sterling matapos ang arraignment. Nang tanungin kung may dagdag kaso, sinabi lang niyang tuloy ang investigasyon. Ano ang ibig sabihin nito para sa'yo? Oo, dapat talagang ipagpatuloy ang investigasyon. Base sa search warrant, hindi ako magugulat kung may lumabas na kasong may kaugnayan sa pananalapi. Wala akong personal na alam tungkol doon, haka-haka ko lang batay sa nabanggit ni Micah at iba pa. Natuwa ako nang malaman na tuloy ang investigasyon dahil sigurado akong may lalabas pa. Umaasa pa rin ako ngayon. At patuloy naming babantayan ito ng mabuti para makita kung may lalabas bang bagong kaso, bagong sakdal, kaugnay ng mga kasong kinakaharap niya, kaugnay ng kasalukuyang kaso, ano nga ba ang susunod na dapat nating asahan? Alam mo yon? Ayon sa WAPTV, nais ng mga piskal makuha mula kay Miller ang lahat ng naunang pahayag ng mga saksi na inaasahan niyang ipapatawag kung meron man. Lahat ng mga libro, papeles, dokumento, litrato, mga bagay na nahahawakan o bahagi ng alinman na pagmamayari nasa kustodya o kontrolado ni Miller. Lahat ng resulta ng pisikal at mental na pagsusuri, pati kriminal na record ni Miller. Hinihingi rin ng abogado ang parehong impormasyon tungkol sa mga saksi ng prosekusyon. Karaniwan ito sa discovery at kriminal na proseso para malaman kung paano questionin o sirain ang kredibilidad ng mga saksi ng magkabilang panig. Pero naniniwala akong ang susunod niyang pagdinig ay sa Marso, tama ba? Kaya ano ang maaari nating asahan tungkol sa mga susunod na yugto ng kasong kriminal ni John Paul Miller? Oo, kaya magpapalitan ngayon ng reciprocal discovery at ebidensya ang bawat panig. Kapag natanggap ng mga abogado niya ang impormasyon mula sa opisina ng United States Attorney General, malamang ay magsusumite sila ng ilang mga motion para questionin ang ilan sa mga ebidensyang iyon. Halimbawa, maghain ng motion para hindi ito tanggapin sa korte or questionin kung paano ito nakuha at mga bagay na ganon. Ginagamit ito ng depensa para pahinain ang kaso ng gobyerno. Susundan ito ng discovery phase at paglilitis sa korte. Binanggit ng hukom na ang susunod na termino ng korte ay sa Marso, kaya may posibilidad na si Ginong Miller ay maaaring humarap sa korte or magsimula ang paglilitis sa Marso. Maari na siyang humiling ng continuance para mailipat ito sa susunod na termino ng korte, malamang sa tag-init. Sa ngayon, mukhang sa Marso pa ang susunod na pagkakataon para siya ay sumailalim sa paglilitis. Kamusta na ang pamilya ni Micah? Ano ang masasabi mo ngayon tungkol sa kanilang kalagayan? Siguro marami silang nararamdamang emosyon ngayon. Kumusta sila sa yugtong ito ng proseso ng kriminal? Alam kong may malalaking kaganapan ngayong linggo. Maaari mo bang ikwento ang kalagayan nila? Oh, syempre. Alam mo, may tiwala talaga sila sa sistema. Nagagana ito. Mukhang alam mo, medyo mabagal ang takbo, pero mukhang gumagana naman ito hanggang ngayon. May ilang tao na nagtanong, alam mo, nandun ba sila sa korte at hindi sila nandun sa korte sa arraignment? Hindi naman kailangang nasa loob sila ng korte. Sa tingin ko tama ang ginawa nila dahil ang dami ng media. Pakiramdam ko baka sobrang dami lang ng tanong sa kanila. Emotional talaga ang panahong ito para sa kanila. Sige, hindi pa tayo tapos. Iyan ang mahalaga. Gumagawa tayo ng paraan pero di pa tayo doon. May tagapagtanggol ang pamilya ng mga biktima na kumakatawan at nagsasalita para sa kanila sa korte. Nagtutulungan sila at nananatiling matatag at umaasa. Pakinggan mo, Regina Ward, lagi akong nagpapasalamat sa pagpunta mo rito, sa pagiging bukas palad mo sa iyong oras at pagbibigay ng mga update tungkol sa nangyayari sa lugar. Ayan. Ikaw ang aming mata at tainga at lubos naming pinahahalagahan ito. Salamat at inaasahan naming ang tuloy-tuloy na pag-uusap habang nagpapatuloy ang kaso ni John Paul Miller. Maraming salamat. Oo, at salamat din sa iyo. Pinahahalagahan ko ang patuloy mong interes at pagbabantay sa kasong ito. Mahalaga ito para sa maraming tao. Maraming salamat. Hanggang dito muna sa sidebar. Salamat sa pagsama. Huwag kalimutang mag-subscribe sa YouTube, Apple Podcast, Spotify o saan man kayo nakikinig ng podcast. Sundan ako sa X o Instagram. Ako si Jesse Weber. Hanggang sa muli.